Importante sa atin na magkaroon ng kamalayan, lalong-lalo kung paano ito properly ma-dispose. Pag proper siya na na-dispose, mayroon pa siyang pakinabang. Hindi na tayo magmimina kasi pwede natin siya i-recycle, pwede natin siya gamitin uli. Ang e-waste basically ito yung makukuha natin after yung mga tinatawag natin ng electrical and electronic equipments or yung mga gadgets ay kumbaga naggamit na yung useful life niya. Or halimbawa, yung mga refrigerator, aircon, washing machine, electric fan, those are electronic equipment. Laptops, desktops, cellphones, printers, things like that. Mga nasira na o na-dispose na, na-obsolete na, are called e-waste. Dito sa safe e-waste management, importanteng aspeto dito is magkaroon ng tinatawag na isang treatment, storage, and disposal facility kung saan dito lang pwedeng ilagak, dito lang pwedeng dalhin ang isang sabihin natin ng mga electronic waste. Pagdala nila dito sa facility, ang ginagawa namin syempre pag-receive namin, tinitimbang namin, kinocode, ganon. So, after po natin na matimbang yung ating cathode ray tube or TV, sinasubject po natin ito sa tinatawag na XRF reading o X-ray fluorescence. Ito yung isang XRF meter, at dito kumbaga pwedeng ma-determine yung mga important metals, like bromine, other heavy metals na pwedeng ma-detect. Yung plastic casing ng isang old TV, lalong-lalo ng old TV, ay nagtataglay pala ng mataas na na content ng bromine, At ang bromine in the form of polybrominated diphenyl ether, yung isang compound niya ay isang persistent organic pollutant pala. Right now, ang existing protocol standard is that pagka ito'y tumaas ng 1,000 parts per million, hindi na dapat siya maisama o maibalik pa sa merkado o hindi na dapat pa ma-reprocess o ma-recycle. After nating matimbang at saka ma-read yung ng XRF yung ating mga TV, so dinadala na siya dito sa ating dismantling area kung saan dito sisimulan na yung pagdi-dismantle o pagbabaklas. So dito, we are using yung tinatawag namin ng mga pneumatic torque. So hindi ito kumbaga katulad ng mga conventional na ordinaryong tools na ginagamit. So this time, we use pneumatic tools na gumagamit tayo ng hangin so that mas mabilis yung ating pagtanggal, pagbaklas ng ating mga screw. Dito sa dismantling area na binabaklas natin ito para makuha yung mga recyclable parts nito, kasi sa isang e-waste, normally mataas naman yung recyclable percentage niya. After nito na ma-recycle, sinosort out natin to according sa recyclable parts niya. And then may part din talaga na kung tawag natin mga residuals, yung iba, meron pa ring hazard na natitira. Like for example, yung picture tube. Pero kadalasan, for example, sa TV, for specific sa TV, meron itong tinatawag na picture tube, At sa kasamaang palad, hanggang doon sa picture tube, talagang binabasag pa nila kasi gusto nila makuha pa kung ano pa yung parte na meron doon. At actually, sa isang picture tube, meron tayong ilang bakal pa na pwedeng kunin. Pero once na binasag mo naman ito, na-expose na yung tao and even the environment dun sa lead na taglay ng isang picture tube. Yung mga parts na may hazard, dinadala namin sa isa pang mas higher facility kung saan capable na mag-treat and dispose ng itong mga may hazard na ito. IRI stands for Integrated Recycling Industries Philippines, Inc. Basically, si IRI ay isang recycling plant.
Galing sa customer, hakutin namin. Pagdating dito, isusort namin according to classification. So, isusort namin per item. Lahat ng desktop, lahat ng laptop magkakasama. And then, i-weigh namin. So, nakasegregate na siya. Doon pa lang, lahat ng laptop, ilang kilo. Kung malagyan natin ng peraso, mas maigi kung ilang peraso. Sa CRT TV, pag dumating siya dito, kasi dinidismantle na siya doon sa site, no? So, pag dumating dito, hinahakot namin yung picture tube, saka yung plastic casing, saka yung recyclable parts, yung mga nasa loob. Yung recyclable, nandoon na yung metal parts, speaker, nandoon na yung boards. So, yung boards naman, normally, kinakrush. Then after makrush, i-endorse naman sa treatment, which is dito yon sa ating MGR, Molecular Gasification Reduction. Ito yung natin, feeding. Dito po ang pasok ng materyales. Ito natin, i-weigh muna, and then after ma-weigh, so mga 5 kilos, and then sasalang natin dito sa feeder. So, ang interval ng pagsalang is 2 minutes ang minimum, 5 minutes ang maximum. So, depending sa materialis yon. After siya ma-process, ang lalabas nung treated na siya, ang lalabas is metal alloy na. So, yun na po yung pwede na nating i-export. Importante sa atin na magkaroon ng kamalayan, no? Lalong-lalo kung paano to properly ma-dispose. We should know, no, na sa bahay pa lamang siguro, no, at we go to the basic siguro talaga na ano-ano ba yung mga kategorya ng basura na meron tayo. So, that's the basic na talagang dapat alam ng bawat isa. Bawal naman na ang mga e-waste natin na isama natin sa mga ordinaryong basura. At ito ay kumbaga may sariling kategorya, no, na ito ay tinuturing na toxic and hazardous. Kasi may mga components siya na nakalalason. Bukod sa nakatulong tayo sa ating environment, malaman din natin na pag proper siya na i-dispose, mayroon pa siyang pakinabang.